Welcome to Donmar TV News Channel. Tahimikan lang po tayo. Ating panatilihin ang kaayusan at patahimikan ang aming simbahan. Tahimik lang po tayo sa loob ng simbahan. Mga kababayan, tahimik lang po tayo. Panatilihin natin ang katahimikan sa loob ng simbahan. Irespeto po natin ang tahanan ng Diyos. Okay, next candidate po, magkailangan ng plataforma. June Binay. Nandito tayo. Pwede ko, katahimikan. Pinandigilatan mo ako ng kapatid ko. Sinasabi niya, nagsasabi daw ako ng masinungalingan. Pag sinabi niya ba, kasi wala akong ginawa sa'yo, nandito tayo sa harap ng simbahan natin. Ang magalang binibigay natin. Paano? Lumalabas ang tunay na ugali. Dito sa Pio, ang sinabi, 10 ka pala. 10 ka pala. Walang misterio. Anong sinabi? Kailangan namin ng bulan. Nasaan ang bahay mo? Bibili namin gagawin ng bulan. Ang gusto. Ako ay marating ko ng buong paggalang sa simbahan. Pero yung pagdidilatan ko mga kapatid ko, wala pa akong ginagawa sa inyong mali. Gusto ko, gusto ko, matanggap ko ang tamang servisyo. Hospital ng Makati, hanggang ngayon hindi nagagawa. Nahihirap pa ng mga tao. Mga senior citizens, humihingi ng madagdagang suporta. Gusto ko, tulungan din po sila. Mga kabataan po natin, yung nalululog sa droga. Kailangan po labanan po natin yan. Kailangan po natin tulungan ang maraming senior sa ating lungsod. Maggalangan po tayo sa halalan po nito. Namatay na nga ang sekretary ko. Thank you po, Mr. Nakasalanan na naman ni Duterte and over 4 million out of work and needing ayuda. Kasalanan na naman ni Duterte. Government is wasting millions on a fake Dolomite Beach. Some people in government have lost not only their compassion and sense of priorities but their common sense. Bakit hindi nyo sisihin yung anak ninyo? O, di ba? Nasa Senado po yung anak ninyo. Yung si Plantito Plantita. Nandun yung anak ninyo. Kasama ho siya sa nag-approve ng budget. Bakit di nyo sisihin? Yan ang hirap sa'yo, Binay eh. Parang wala kang wala kang alam sa batas. Paano ka tatakbo ng presidente? Paano ka e-epal? Oh. Pusta ko sa inyo, tatakbong senador ito, pusta ko sa inyo. Pero ewan ko lang kung mananalo, ha? Kasi wala na talaga, medyo ang nakikita ko sa nakikita ko sa crystal ball ko. Yan yung crystal ball. Madilim. Madilim na kinabukasan. Hindi di ba? Bakit niya sisisihin ng gobyerno kung naipasa yan sa kamay ng kanyang anak? Ba't hindi mo explain yan sa taong bayan na isa ang anak mo sa nagpasa ng budget? Na alam naman natin na hindi pwede basta-basta ilipat sa kalagitnaan kasi kung pwede maglipatan, di ilipat na lang lahat ng budget sa Office of the President at yung kay Leni Robredo. Yan nga yung tinatawag na check and balance. Na meron tayong tinatawag na check and balance. Para sigurado na lahat ng departamento ay mabigyan ng sapat na pondo. Yan nga po
dumadaan sa Kamara, sa mga mambabatas natin, maging sa Senado, dumadaan din po. So, pag yan na-aproban na, hindi ho yan pwedeng basta-basta ilipat. Pinapaliwanag ng paulit-ulit ng DENR yan. Ang hindi ko maintindihan sa mga sinungaling na ganitong politiko, yung sa ganitong klaseng nililin lang nila ang taong bayan kasi alam naman nilang mali. Alam naman nila na mali yung sinasabi nila. Kaya lang gusto nilang maging pogi sa harapan ng taong bayan. Kahit anong gawin mo sa Binay, hindi ka magiging pogi sa taong bayan. Hindi o totoo, di ba? Yan yung tinatawag na gusto nila magkaroon ng pogi points sa taong bayan. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Binay. Hindi ka talaga magkakaroon ng pogi points sa taong bayan. Kasi ipaliwanag mo muna yung mansion nyo. Na hindi ako nagsabi niyan, ha? At saka kung talagang concern ka sa mga may hirap, concern ka sa mga ayuda-ayuda, alam naman natin na napakayaman ng pamilya ninyo dyan sa Makati. Diba, sir? Kayo ang may-hari ng Makati. Ilang dekadang pinamunuan ng pamilya nyo ang Makati. Ang taas ng tax niyan. Grabe, ang tax ng Makati. Ilang dekada na ho yan, sir. Ikaw pa lang, nakailang term ka na dyan. Paano pa yung anak mo nang nag-aaway? At yung isang anak mong natanggal ng sandigang bayan at ayaw pa, di ba? Kayong mga Binay, pagpasensyahan nyo na ho, pero kahit anong gawin ninyo na pagsasalita laban sa gobyerno, pagmamalinis laban sa gobyerno, wala ho kayong K. Bakit? Yung pamilya nyo ho talagang merong atraso sa taong bayan. Maraming akusasyon sa inyo at the same time meron ding napatunayan sa inyo. So wala ho kayong karapatan magdadaldal, ha? Yan ang masasabi ko sa inyo. Ayan, halimbawa niyan, yung anak ninyo na nag-mayor din. The Court of Appeal finds the former Makati Mayor guilty of serious dishonest. Ibig sabihin, sinungaling. Ano pa? Grave misconduct. Oy, ano daw? Patay na misconduct. Ano pa? Conduct prejudicial to the best interest of the service over irregularities in Makati Science High School Building Project. Sa madaling salita, hindi ho kayo katiwa-tiwala. Wala nang naniniwala sa inyo. Kaya kung ako sa iyo, Binay, shut up na lang. Hanggang hindi nyo maipaliwanag yung parking space nyo dyan sa yung mga CR dyan. At saka hindi nyo maipaliwanag ito. Sabi nga, silently fade away from the darkness. Ay, palaging darkness ang pinag-uusapan, basta Binay. Basta yun na ho, ibig sabihin ho talaga, yung Binay is equals to dishonesty. Yan grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service of irregularities. Ibig sabihin, talagang ang tawag ho sa inyo, wala ho kayong K. Diba? Mantakin mo, ultimong anak mo nag-aaway. Diba? Kung hindi mo kayang ayusin yung anak mo, anong karapatan mong magsalita laban sa ibang tao? Ayusin mo muna yung pamilya mo, sir. Sir. Sabi nga nila, the first qualification of a good public servant yung pamilya. Pag yung pamilya sabit talaga. Yung pamilya mo, mantakin mo sa loob ng sa loob ng simbahan nag-away. Nakita nyo ba yun? I-google nyo ninyo. Si Nancy Binay, ito palang Binay na mayor ngayon. At saka yung itong si Junjun Binay, nag-away sa loob ng simbahan habang nangangampanya. Ginawa na ngang kampanyahan yung simbahan, nag-away pa. Jejomar Binay, anong karapatan mo manita ng ibang tao kung yung sarili mong pamilya hindi mo kayang ayusin? Ikaw pa, isa ka pa, Nancy Binay. Ayusin nyo muna yung pamilya ninyo bago kayo magpupuputak dyan. Ang hirap sa inyo Daldal kayo ng daldal. Pero ang totoo naman, yung pamilya nyo ang gulo-gulo.